Negosyong malaki ang kita pero maliit lang ang puhunan. Yung tipong kahit na 2 piraso lang o 2 servings lang mabenta mo nito kada araw, pwede ka nang mabuhay. Oo. Pwede ka nang kumita ng malaki. Kaya kung gusto mong kumita ng malaki, try mo na to. Pero bago tayo magsimula sa procedure, i-share ko lang sa inyo itong casserole natin na gamit ko ngayon. Oo. Napakaganda nito. Oo, granite coating siya. Pwede sa gas, electric, pwede sa halogen, ceramic, at saka sa induction. Oo, literal na mabigat at makapal talaga siya. Kaya ayan, tinry ko na siyang gamitin dahil ang ganda niya Oo. Ayan, naglagay ako ng half cup ng cornstarch sa kaserola na yan. Tapos 1 cup ng glutinous flour. Next naman, kalahating teaspoon ng asin. Sunod, naglagay naman ako ng 2.5 cups ng tubig. Ayan. Oo, sakto na yun yung ganyan dami. Huwag mo nang dagdagan, huwag na rin bawasan. Next, lagay tayo ng 3/4 cup ng condensed milk. Ayan, 3/4 cup o kaya kalahati ng dilata. Halos kalahati ng dilata ng condensed ang ilalagay. Yan. Tapos, next nyan, pwede mo nang haluin hanggang sa malusaw ng maigi yung dry ingredients. Oo, pwede kang kumamit ng kahit anong panghalo dito. Yung spatula natin, ayan, available yan sa main page natin sa Foodie4. Oo. Haluin mo lang. Kapag okay na, tingin mo na, halo mo na, ayan, isa lang muna siya sa kalan. Tapos, diretso lang ulit sa paghalo. Sunodin mo na kasi din yung kalan, syempre para maluto siya. Pwede mo siyang lutuin ng malakas na apoy kung nagmamadali ka. Kung nag-aalangan ka naman na masunog, pwede naman hinaan mo lang. Ayan, gumamit din ako ng whisk dito. Ayan, stainless ang ginamit ko pero hindi siya nakayod mga madam. Ang ganda talaga ng pagka-coating ng non-stick ng kaserola na to. Hindi siya basta nagagasgasan. Okay, naghanda muna ako ng 2 aluminum tray. Mga 7 inches ang laki niya. Yan, tsaka ko siya sinalin sa 2 tray. Oo. Hatiin mo na lang ha. Pwede mong itimbang yan. Kung gusto mong hating kapatid talaga yung paghati sa kanya. Yung pag-divide. Pero kung okay na sa'yo tansya-tansya, ayan katulad sa akin, tinansya-tansya ko na lang. Ayan, pwede na yan. Pero pag tinda, syempre di ba mas okay talaga yung divided talaga siya ng equal. Yan, tapos i-flat-flat mo lang. Yan. Tapos lagay na tayo ng 1 pack ng coconut milk sa kaserola ulit. Oo, yan yung kaserola lang ginamit din natin kanina. Hinugasan ko na lang. Yan. Tapos 1/4 cup ng condensed milk. Oo. Yan. Simutin mo syempre kasi sayang yung bawat latak niyan dyan sa cup. Yan. Diretso lang sa paghalo hanggang sa lumapot yan. Mas maganda kung malakas apoy para kung nagmamadali ka tapos ka agad. Pero kung ayaw mo na malakas ang apoy, ang gamit, pwede naman. Oo, choice mo naman yun. Yan, ganyan itsura niya, mangungunti na yung amount niya, tapos mas malapot na. Mas okay kung mas malapot na kasi mas madali siyang maluluto pag nilagay mo siya sa ibabaw. Luto naman na siya. Ang ibig ko sabihin madaling mapapag-brown yung ibabaw nito, yung pinaka-topping sa atin. Tapos hatiin mo lang ulit sa 2 servings yung ginawa nating toppings na mixture. Okay, ganun lang mga madam. Ayan, ganyan lang mga madam, ha. Yan, yung listahan ng recipe at saka costing, pwede mo nang i-forward to o makikita mo na agad yun pagkatapos ng lantakan time. Doon ko nilalagay, oo. Kumpleto yun mga madam. Kaya sa mga nagsasabing di ako naglalagay, meron mga madam. Tignan yung maike, pwedeng i-forward. Wala namang batas na nagsasabing bawal mag-forward ng video, okay? Oo. Ayan, ganyan itsura niya mga madam. Oo. Yeah, pwede mo na yung isa lang. Pero siguraduhin mo na yung oven na gagamitin mo ay preheated na o pinainit na. Oo, para luto agad. Kailangan mainit na. Tapos ang ginamit kong apoy dito sa gas oven natin ay yung pinakataas. Dahil yung itaas lang naman, yung toppings lang naman yung pinaka niluluto natin dito. Yung para mag-brown. Oo, yun lang naman yung pinaka kailangan natin. Ayan, ganyan mga madam. Medyo mahirap siyang kunin kasi mainit. Oo. Yung listahan ng recipe at costing ha, nasa dulo ng video, pwede na i-forward mga madam ha, okay? Ayan, sobrang init niyan. Ang sarap nito, mainit o malamig, masarap. Ayan, yung aluminum tray na ginamit natin, meron na siyang sariling takip. I-fold mo lang yung bawat gilid niya, oo. Para malak siya at mas sealed. Ganun lang. Oo. Tapos pwede mo na yung itinda. Pwede mo na i-serve kahit sobrang init pa. Sa bagay, yun ang gusto ng mga customer, mga madam. Pag mainit pa, alam nila, bago. Oo. Okay? Napakasarap nito mga madam. Kaya kung gusto mo nang i-try, oo, nandun na yung listahan ng recipe at costing ha. Okay?
Oh, 'di ba? Ang sarap. Flex lang natin yung itsura niya. Oh. Ang sarap talaga. Ulit-ulit. Ayan na. Inutak tong recipe natin, sarili kong version. Masarap to, gatang-gata talaga. Sige na, love you. Kung naghahanap ka ng paglilibangan at hindi mo na alam kung sinalalagyan pera mo, o baka nangutang ka pero di mo alam kung paano wawaldasin, ito na ang sagot kasi di ka mo magbayad. Ito na. Oo. Kasi dito, kapag nag-register ka, pwede kang magkaroon ng 6,000 agad-agad. Oo, kaya ayan na. Panoorin mo ka dyan sa search bar. O, i-copy and paste mo dyan yung link. Oo, tapos click mo yung go. Oo. Tapos click mo yung download internet. May makalagay dyan open, click mo yon. May lalabas dyan ng package installer, click mo yan. Tapos dyan once lang. Oo. Tapos click mo yung install. Tapos click mo yung open. I-click mo yung registration. Next step niyan, pili ka dyan. Ako pinili ko by phone. Tapos click mo yung login. Type mo dyan yung number mo ha. Ang ilalagay mo dyan, yung promo code ay FoodiePar. Oo, huwag mo kakalimutan niya para magkaroon ka ng 6,000. Oo. Next dyan, piliin mo lang yung sport. Oh, okay. Tapos click mo yung check sa baba, yung may green. Okay, nandito na tayo sa pinaka-app. Dahil mabait tayo, ayan, tuturuan kita kung paano mag-cash in. I-click mo yung GCash. Tapos click mo yung confirm. Pagkatapos mo i-type kung magkano yung gusto mong i-cash in. O, kita ka sa GCash. Tapos i-scan mo yung QR code na lalabas dyan sa screen. Tapos type mo yung number. Ayun yung pong number sa baba. Tapos i-type mo dyan yung your GCash number. Dyan mo ilagay yung number mo. Oo. Tapos sa choose file, ilalagay mo dyan yung screenshot nung pag-send mo nung top up mo. Okay. Next, sa ibaba niyan, i-type mo naman yung reference number. Nakalagay yun sa GCash dun sa pinag-send mo. Okay. Pagka-type mo, click mo lang yun confirm. Next, payment successful na. Pwede ka na makapaglaro agad-agad niyan. Oo, sa sports, punta ka dyan, pili ka, pwedeng live, pwedeng hindi. Oo, kung anong gusto mo. Ayan, kaya kung gusto mo magkaroon ng instant na 6,000 plus, eto na, maglaro ka na sa sports at mag-cash in kahit 50 pesos. Sige na, go!